Sa mga nakaraang buwan, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Middle East. Military movements, alliances forming, at mga bansang nagbabantaan sa isa't isa. Para sa karamihan ng tao, isa lang itong normal na geopolitical conflict. Pero para sa mga nagbabasa ng Biblia, may isang bagay na napapansin nila. Dahil may isang lugar sa prophecy na paulit-ulit na binabanggit, ang Euphrates River. Sa Book of Revelation 16:12, may isang nakakagulat na linya. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. Tanong ngayon ng marami, kapag ba ang Euphrates ay natuyo, nagsisimula na ba ang mga huling yugto ng prophecy? At mas nakakagulat, unti-unti nga bang nangyayari ito ngayon? Balikan muna natin ang context ng prophecy. Sa isang vision na ibinigay kay John the Apostle, ipinakita sa kanya ang serye ng mga pangyayaring mangyayari bago ang tinatawag na Final Judgment. Isa sa pinakamisteryosong bahagi nito ay ang Sixth Bowl Judgment. Dito sinabi na ang tubig ng Euphrates River ay matutuyo, pero hindi lang ito simpleng natural disaster. May dahilan kung bakit mangyayari ito. Ayon sa prophecy, ito ay upang ihanda ang daan para sa kings from the east. Sa panahon ng sinaunang mundo, ang Euphrates ay parang natural na barrier. Para itong malaking pader na naghihiwalay sa mga imperyo ng east at west. Kaya kung ang ilog na ito ay matutuyo, parang biglang mawawala ang harang at magiging posible ang isang malaking military movement mula sa silangan. Ngayon, tingnan natin ang nangyayari sa modernong mundo. Para sa maraming Bible scholars, may tatlong nakakagulat na parallels. Una, ang Euphrates River ay literal na lumiliit at natutuyo sa ilang bahagi. Sa mga satellite images at reports sa nakaraang dekada, makikita na ang ilog na ito ay unti-unting nababawasan ang tubig dahil sa drought, dams, at climate pressure. May mga lugar na dati ay malalim na ilog, ngayon ay halos tuyong lupa na. Para sa ilan, ito ay simpleng environmental issue, pero para sa iba, ito ay eksaktong imagery na binanggit sa prophecy. Pangalawa, ang prophecy ay nagsabi tungkol sa kings from the east. Sa modern geopolitics, ang pinakamalalakas na powers mula sa silangan ay mga bansang tulad ng China, Russia, at Iran alliances. Habang tumataas ang tension sa Middle East, maraming analysts ang nagsasabing ang rehiyong ito ay maaaring maging sentro ng mas malaking global conflict. At kung mangyari iyon, posible na maraming bansa mula sa silangan ang madamay. Pangatlo, sa halos lahat ng Bible prophecy, may isang lugar na palaging sentro ng mga pangyayari, ang lungsod ng Jerusalem. Dito naganap ang napakaraming events sa kasaysayan ng Biblia. At hanggang ngayon, ito pa rin ang isa sa pinakakontrobersyal at pinag-aagawang lungsod sa mundo. Kung may prophecy man na matutupad sa modern era, maraming naniniwala na dito rin iikot ang mga pangyayari. Pero mahalagang tandaan ito, ang layunin ng Bible prophecy ay hindi para takutin ang mga tao. Ito ay para gisingin ang pananampalataya. Habang nagiging mas magulo ang mundo, ang mga believers ay tinatawag na manatiling spiritually alert, manalangin, magtiwala sa Diyos, at patuloy na mamuhay ng may pananampalataya. Dahil ayon sa Biblia, kahit gaano kagulo ang mundo, hindi chaos ang huling kabanata ng kwento. Ito ay redemption. Ngayon gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Sa tingin ninyo, ang mga nangyayari ba ngayon sa Middle East at sa Euphrates River ay bahagi na ng tinatawag na signs of the times? O isa lang itong historical pattern na paulit-ulit nang nangyayari sa kasaysayan? Mag-comment kayo sa baba. At kung gusto ninyo ng mas marami pang videos tungkol sa Bible prophecy, faith, at mga misteryo ng Biblia, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Dahil sa susunod nating video, may pag-uusapan tayong isa pang prophecy na maaaring nangyayari na ngayon sa harap mismo ng mundo.